Kung inaakala mo na isang malayong pulo o malayong probinsya ang inyong nakikita, nagkakamali kayo. Hindi nyo akalaing may ganitong lugar pala dito sa Kalakang, Maynila. Ito ang Navotas City, napapaligiran ng malawak na dagat. Ngunit sa kabila ng masaganang karagatan, ay payak kong mamuhay ang mga naninirahan dito. Simple man ang lugar, paraiso pa rin ito para sa mga batang dito lumaki at nagkamalay. Dito aming nakilala ang batang si Lance Sanchez, 9 na taong gulang. Wala na siyang magulang. Sanggol pa lamang ito nang pumanaw ang kanyang ina at naging dahilan ng pagkakaroon ng ibang asawa ng kanyang ama. Pinasok na po namin ang bahay ni Lance. 9 na magkakapatid ito na nag-ampon sa kanila. Nag-ampon sa kanya. Pang-10 si Lance. At ito po ang laki ng bahay na kinalalagyan ng 10 na magkakapatid. Pwera pa ang nanay, pwera pa ang tatay. Ang ilalim po nito ay tubig. Ilang taon na po kayo dito? 19 years po. 19 years. Ano naman itong masasabi niyo po kay Lance? Sipag po. Maasahan naman po siya eh. Pagka wala po kami, siya po yung nag-aano ng paninda. Anong naitutulong ni Lance sa inyo po? Malaki. Siya po nakakaipon ng pambayad ng ilaw. Ah, talaga? Nakakaipon siya ng pambayad ng ilaw. Saan niya kinukuha? Sa pagbebenta ng pugo. Pagtitinda at paglalako ng itlog na pugo ang kanyang nagsisilbing hanap buhay. Katulad lamang siya ng ibang mga batang lumaki sa Navotas. Ang kanyang kinikita ang siyang nagsisilbing pandagdag sa kanilang kakainin sa maghapon. Ito yung lugar, mga kasambahay, na pinagtitindahan ni Lance ng pugo. Anong oras ka ba nandito para magtinda ng pugo? 4. Lance, ilang piraso nito? 5 po. 5. Ho! Mainit! Yup! Tsarif! Oh, piyaman ni popcorn. Ang 5 piraso nito magkano? 10. Ano pong masasabi niyo dito sa bating ito, nanay? Wala naman po. Tumutulong naman siya. Sabi niya sa akin, siya nagkusa. Nanay, tutulungan na lang kita. Magtitinda ako ng pugo. Biyaya ng langit kung kanyang ituring nang may isang pamilyang nagmalasakit na mag-aruga sa mga tulad niyang ulila. Napakadakila ng puso nitong pamilyang ito dahil sa kabila ng kahirapan ay kinupkup nila itong batang ito. Pero nakakatuwa naman dahil itong batang ito ay matulungin. Mampun po talaga sa kanya, yung kapatid po ng nanay ko, yung lalaki po. Kaya lang po, nung maliit pa lang po siya, sanggol. Namatay po kasi yung babae, yung asawa po ng tiyuhin ko. Wala na pong nag-alaga, napabayaan na rin po siya ng tiyuhin ko. Kaya po, kinuha na po siya ng nanay ko. Kuya, bili ka na. Ito po ang nag-ampon kay Lance. Bakit po naisipan yung kupkupin at amponin ito? Eh, wala na akong kukup-kup dyan eh. Nung namatay yung nanay niya. Kaya ako na lang bali. Ang kumupko. Itinuring niyo na po itong... Anak. Okay, sinabi niyo sa kanya na ampon lang siya? Alam niya. Alam niya. Okay, ano po ba nangyari sa nanay nito? Nagkasakit siya ng yung bato sa abdo Pagkatapos, na ospital tapos namatay. yung tatay niya po, Eh, nag-asawa na ng iba. hindi na siya pinapansin. Hindi na siya pinuha. Hindi na siya pinupuntahan. Hindi ba siya umiiyak? Hindi naman. Hindi ba niya inaalam yung nanay niya kung nasaan? Kilala niya yung nanay niya. Nakilala. Pero ayaw niya na umuwi doon. Una sa Diyos, nagpapasalamat ako at nakuha yung aking alaga. Hanggang saan nga ba aabot ang kanilang pagtakbo bilang kabataan? Dagdagan pa natin ang natitira nilang determinasyon at lakas loob. Masdan natin ang kanilang kamusmusan at iparamdam natin na mayroon silang kaagapay.